Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, ako pala si Beanie. Nagpadala ako ng story sa inyo para magkaroon ako ng peace of mind. At para malaman kung anong dapat kong gawin. Sa bawat hakbang ng isang babaeng kinakasal, kasabay ang paglalakad ng isang pangarap. Isang puting kasuotan na hindi lamang tela, kundi kasaysayan, paniniwala, at pag-ibig na walang kapantay. Ang wedding gown ay hindi makakapagsalita. Tahimik, ngunit makapangyarihan. Sa bawat tahi nito, may kwentong isinulat ng panahon, ng kultura, at ng pusong umaasa. 28 years old na po ako. May asawa ako, pero 1 year na kaming hiwalay. Sa makabilang bahay na siya. Ang family niya, may communication pa rin kami. Hanggang isang araw, nag-message sa akin ang bunso niyang kapatid na ikakasal na daw. Akala ko nung una ay ni-invite ako sa kanyang kasal. Yun pala, gusto niya lang hiramin yung wedding gown ko. Magkasing katawan lang kasi kami, kaya mukhang kasya sa kanya yung gown ko. Naging close ko din kasi siya, kaya pumayag na ako na ipahiram ang gown ko. Pero hindi pa rin talaga niya ako ini-invite. Expected ko din naman kasi na nandun sa kasal niya ang kanyang kuya na dating asawa ko. Kaya siguro hindi na rin ako in-invite. Sabi niya, ibabalik daw niya after a month kasi mag-honeymoon pa sila. 1 month, 2 months, 3 months ang nakalipas. Walang wedding gown na bumalik sa akin. Kaya kinulit ko na talaga. Pero ang sagot ba naman sa akin? Hiwalay naman na kayo ni kuya, di ba? Huwag mo nang i-keep yung gown. Mas magandang maraming makinabang. Feel ko, Chin, mukhang gusto pang ipahiram sa iba. Maganda kasi yung gown. Customized at mahal. Nasa 40K yun. Hindi naman porket hiwalay na kami ng asawa ko, hindi ko na pwedeng i-keep yung mga bagay na minsan nagpasaya sa amin. Sana hindi ko na lang pinahiram. Wala na ba akong karapatan sa gown dahil lang sa hiwalay na kami ng asawa ko? Yung gown ko kasi ay regalo yon ng parents ko, Chin. Pina-customized pa para sa akin. Sabi pa ng bayaw ko, yung gown simbolo daw kasi yon ng pagmamahalan namin noon ng kuya niya. Hindi naman na daw ako mahal ng asawa ko. Kaya dapat kasabay sa pagbitaw ko sa kuya niya, bitawan ko na din daw yung gown. Kasi the more na ikikip ko, the more na masasaktan ako. Chin, naghiwalay kami ng asawa ko dahil pinili niyang balikan ang first love niya. Kahit masakit, pinakawalan ko na lang siya. Ayoko din kasi nang maging miserable ang buhay niya dahil lang nakatali siya sa akin. Sana ay mapayuhan niyo ako. Anong dapat kong gawin para mabawi ang gown ko? Sana ay mapayuhan niyo ako, mga kamags. Requesting for the song, Sino Nga Ba Siya? Ang inyong kamags. Sincerely yours, Beanie. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in, what lies behind you,
and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.